Jiro, DJ Jiro, Jiro! Somebody there calling my name? I'm right here. I'm right here, baby. Ay, magandang tanghali. 3 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon, mga ka-Destiny. Magandang tanghali. It's April 10, 2025. Araw po ng Thursday, kung sa Tagalog ay Lunes, Martes, Miyerkules. Araw po ng Huwebes. Welcome po at maligayang pababalik sa ating little segment na Senti Hours. Once again, kami ang 96.7 Destiny Radio, ang istasyong palaging pinipili ang maging masaya. Ako po ang inyong kasama sa inyong mga radyo. Ako po si Jiro, your one and only rapper DJ in the town. Kaya, kamusta kayo? Sana'y walang nahi-heat stroke. Diyos ko po, pagka init-init. Pagka ikaw ay bumabiyahe, say for example, kahit nakamotor o kaya ay nakasasakyan makikita mo sa kalsada na, alam niyo yung term na bumabagting yung init, ganon. Yung kitang-kita niyo sa kalsada na parang merong may frequency ng init na nagtumatama sa sa semento dun sa kalsada. Tapos basta may parang visual kang nakikita. Kapag meron ka ng ganung visual sa kalsada, ibig sabihin pagkainit-init namang talaga. Kawawi yung mga nakamotor, kawawi. Kanina bumiyahe ako ng mga bandang 12. Ayan. Ay di trik ang araw. Ayan, nung init. Baya naman nga ni. Yan, nung init nga ni. Sa binti. Ay, naku naman. Mag-sunscreen mga motorista. At kayo ay masusunog. Ay, pagkainit. Summer na nga naman. At yan, paparating na din ang mahal na araw. Yung iba ay magsisibisita sa kanilang mga yumaong kamag-anak pagkatapos swimming na yan, di ba? Oo, kanya-kanyang swimming na yan. Ayan, papaka-presko. Kaso ang dilema, dahil nga mainit, pagka ikaw ay naligo sa lalo sa dagat kasi di ba maalat yung dagat, tapos sasamahan pa ng init ng araw, ay ikaw na may mamamaig talaga. Maig nga ni. Ano yung paig? Yung paig ay yung nangingitim ka, yung nagkakaroon ka ng sunburns. Ayan. Sa Tagalog sa Pilipinong-Pilipino ikay mamamaig. Dito sa Quezon, sige, magpainit ka na ikay mamaig. Ayan. By the way, I think it's time. Konting kulitan lang tayo. Siyempre, ganoon natin inumpisa ng ating little segment. But right now, let's move forward sa ating little segment na Senti Hours. Isang akda naman ang ating babasahin ngayong araw. So kung meron kang pagkakataong magtimpla ng kape, magtimpla ka ng kape kasi it's time for our Senti Hours. Akda ni Tintalata ang ating babasahin ngayong araw. Tara, maggantigan na tayo ng damdamin. Sabi ni Tintalata, kalma ka lang muna. Hinga ng malalim at bitawan ang pangamba. Ipanatag ang puso at isipan pansamantala. Kalimutan muna ang mundong puno ng problema. Bukas ulit. Sa ngayon, ang mata ay dahan-dahang ipikit. Dahil kahit ilang beses isipin ang mga pagkakamali at alaala, hindi na ito babalik. Ang mga lumipas ay tapos na. Kung ano at sino ka man ngayon, ang mahalaga. Hindi mo kailangan ikumpara ang sarili mo sa iba. May sarili kang tiyempo sapagkat natatangi ka. Kahit mahirap, ang iniisip ay isang tabi muna. Hinga ng malalim, sabayan ng mataimtim na panalangin. Ang para sa iyo ay kusang darating. Hindi naman nagmamadali ang mundo.
magpahinga ka muna. Kailangan ka rin ng sarili mo. Sabi niya, hindi nagmamadali ang mundo. Sabi niya, magpahinga ka muna, kailangan ka rin ng sarili mo. Mismo. I know everybody or maraming tao nakaka-relate, lalo na yung mga breadwinners sa pamilya. Na all their life, feeling nila, kailangan talaga nilang tulungan yung pamilya nila. Sila lang yung inaasahan ng family nila. To the point, na yun na nga, kadalasan, hindi na nila naaabyad yung sarili nila. Kumbaga, yung pera nilang sinahod, imbis na ibilin nila ng bagay na gusto nila, hindi na. Sasabihin mo ay hindi na, sa susunod na sahod na lang, itong pera na to, bibigay ko muna sa bahay. Hanggang sa ma-extend yung next sahod na lang. Hindi mo na nabibili yung mga bagay na gusto mo. O kaya naman ay kapag kapahinga. Kapag day off mo, Saturday or Sunday, imbis na ipapahinga mo na siya dahil buong linggo ka nagtrabaho at na-stress ka, napagod ka. So finally, meron kang isang day off. Gusto mo naman sana ipahinga. Gusto mo naman sana yung oras mo para sa sarili mo. Ang kaso, kailangan ka rin sa bahay. Meron kang mga kailangang abyodin para sa pamilya mo doon. Hindi mo na siya nagamit bilang pahinga. That's why it's very hard. Same goes with our friends Kailangan daw yung mga kaibigan natin is hindi liability. 'Di ba? Dapat asset sila. Ayan, business terms, pero all that they're trying to say is kailangan hindi lang kayo basta-basta magkakaibigan. Dapat there is something na nilalagay nyo sa table nyo para sa ikakabubuti ng isa't isa. 'Di ba? Ganun ang asset Asset is something na meron kang inilalagay dyan sa table. Na you know what you're putting in the table is something that is gonna be useful for everybody. Or for someone in your circle. So somebody should be a asset instead of a liability. Sabi pa ni Tintalata dito, kalma ka lang muna, sabi niya, hinga ng malalim at bitawan ng pangamba. Ipanatag ang puso at isip pansamantala. Kalimutan muna ang mundong puno ng problema. Sabi niya ganun. Sabi niya, bukas ulit. Sa ngayon, ang mga mata ay dahan-dahang ipikit. Dahil kahit ilang beses isipin ang pagkakamali at alaala, hindi na ito may babalik. Another thing that goes by the saying, do not be dwelling. You should not be dwelling on the things you cannot control. Napakalaking bagay nun yung past mo. Diba? Yung nakaraan. Hindi mo na ibabalik yun. It's definitely out of your control. Kung nangyari na siya, hindi mo na talaga siya kayang balikan. Diba? Ang meron ka na lang is yung kasalukuyan mo. Most of the time, yung future nga no matter how we prepare for our future, hindi naman siya certain Diba? Maaaring dahil gusto mo ba, meron kang isang bagay na gustong-gustong mangyari in the future. So what you're doing right now is to prepare for that. No matter how you prepare, hindi mo naman talaga hindi mo naman talaga masisigurado na yun at yun talaga yung mangyayari sa iyo in the future. Kahit anong preparation ang gawin mo. Sometimes, may hit mo yung lagpas dun sa expectation mo. And sometimes, ang mapupuntahan mo naman is below your expectation. It doesn't really happen as much as you plan it. O kung gaano mo siya pinlano, o kung gaano mo kagusto yung gusto mong mangyari in the future. It doesn't really happen that way. Hindi siya eksaktong nangyayari kung paano mo siya in-imagine ngayon. So hindi mo talaga siya. It's only trying to tell us na
hindi mo talaga siya kontrolado. Yung future mo, hindi mo siya kontrolado. What you can really control right now is your situation as of this moment. Your present, di ba? So sabi pa ni Tintalata, kahit mahirap, ang iniisip ay isang tabi mo muna. Hinga ng malalim, sabayan ng taimtim na panalangin. Ang para sa iyo ay kusang darating. Ganun yung ganun yung nagaganap kapag kalmado ka lang eh. Kapag you're just being true to yourself. You are being true to what you are doing. Patuloy mo lang siyang ginagawa. Hindi mo na iniisip kung mapupunta ba to sa akin o hindi. Hindi. Pero gusto mo siya. Gusto mo siya makuha. Pero instead of worrying so much about, is this gonna be really for me? Hindi mo na siya ganun tinitingnan eh. You're so focused on what is in front of you right now. Hanggang sa dumating na siya. Hindi mo siya iniintay pero you're still doing it. You're still doing something para makuha yon. And now the difference is, focus ka kasi sa ginagawa mo ngayon eh. Hindi masyadong malayo yung tingin mo. You're too focused on what you have right now. Hanggang sa utay-utay, hindi mo napapansin nandun ka na pala sa gusto mong puntahan. Hindi mo siya ganun pinlano. Hindi mo siya pinlano as if after me doing this, 10 beses ko tong ginawa, makukuha ko na siya. Hindi. Wala kang limit na inilagay sa sarili mo. You just keep on improving and improving. Keep on learning things. At hindi mo namamalayan, nandun ka na pala. Bigla kang sumakses. And finally, sabi nga ni Tintalata kanina, hindi naman nagmamadali ang mundo. Magpahinga ka muna. Kailangan mo rin ang sarili mo. You will really gonna need yourself if you wanted to achieve something. That's why paulit-ulit, maumay man kayo sa akin o hindi, paulit-ulit kong sasabihin na you should be focusing on yourself. Keep building yourself. Keep building your character. Keep building your career. Keep on growing. Keep on learning for yourself. Kasi kapag ikaw ay naging equipped na ng mga bagay na yan, marami ka nang natutunan para sa sarili mo. Mas may extend mo yan sa mga tao na sa paligid mo. Mas makakapag-perform ka ng maayos sa trabaho. Mas malakas ka at mas marami kang pagkakataon para subukan ng subukan i-achieve yung mga bagay na gusto mo. That's how important it is to be focusing on yourself first. Kasi you cannot give what you don't have. And the only way for you to give things genuinely to other people is magkaroon ka muna nun sa sarili mo. Diba? 3:16 p.m. oras po natin sa buong Pilipinas. Ako po si Jiro, your one and only rapper DJ in the town. Kami ang 96.7 Destiny Radio. I'll be saying goodbye for today's episode. Kita-kits ulit tayo bukas, Friday, araw po ng Biyernes. Before saying goodbye, I'll be leaving you with a very good song, people. This is Cup of Joe with the track Estranghero. I know you know this song. So tara, sabay-sabay tayong jumam dito. Kita-kits bukas, people. Deuces.